Kagalang-galang na tagapangasiwa. Sa tingin ko ay walang makikinig sa kanya ngayon. Lene. Magaling ang mga nasa kampo ng mga sugatang kawal na gawing walang silbi ang mga utos. 300 tao ang sabay-sabay na magpapabaya. Ilan kaya ang mapaparusahan niya? Ginoong Lu. Sumapit na ang oras ng Mao. Hehe. Ano ba ang ipinupukpok mo riyan? Namamadali ka ba? Nagbantay ako sa apoy hanggang sa 3 yugto ng gabi. Dapat ba tayong magpadala ng magpapatawag sa kanila? Huwag na. Hahaha. Talaan, 307 ang inaasahan, 307 ang narito. Ginoong Lu, mukhang walang kulang sa kanila. Gaano katagal nang lumipas ang oras ng Mao? Isang Shichen. Itala mo, huli ang buong kampo ng isang Shichen. Narito naman ako, Kasalanan ba kung mabagal ang aking mga binti? May sakit ako. Ubo. Bakit ka ba nagmamalaki? Ipagpatuloy ang pagtatala. Itatala, ano ang itatala? 17 tao ang nanggugulo sa utos ng hukbo. 17 tao. Labindalawang taon na ako sa pasong Heshiguan. Nakakita na ako ng 5 punong general. Ano ang nangyari sa kanila sa huli? 2 ang namatay. 1 ang nabaliw. At ang 1 naman ay nagnakaw sa imbakan ng pagkain. Walang batas ng hukbo sa pasong Heshiguan. Ang mayroon lang ay kung gaano katatag ang iyong buhay. Ano ang pangalan mo? Zulaoba, 23 taon ng kawal. Nakasabak na sa digmaan. Huli ng isang Shichen. Sapat na yon para patagin ng tribong Manzu ang kalahati ng imperyo. Sa tingin mo ba ay magpapadala muna ng mensahe ang tribong Manzu para abisuhan ka? Lene. Maghiwa-hiwalay kayo sa buong kapatagan ng Niebe. Lahat ng nahuli ngayon, hubarin ang inyong baluti at tumayo sa Niebe ng isang Shichen. Sa anong karapatan? Nga. Mamamatay kami sa ginaw. Hindi pa gumagaling ang sakit ko sa baga. Parurusahan mo ang 300 tao. Kung may mamatay sa ginaw dito, kaya mo ba itong panagutan? Gusto ba ng tagapangasiwang Zhao na tumayo para sa kanila? Hahaha. Nagpapaalala lamang ako sa iyo. Ang pagsasanay ng mga kawal ay hindi para kitlin ang kanilang buhay. Kaya nga hindi ko sila pinarusahan ng malubha. Huli ng isang Shichen. Tumayo sa Niebe ng isang Shichen. Ngayon ay parusang pagtayo lamang. Sa susunod, susundin na natin ang batas ng hukbo. Paano kung ayaw naming lumaban? Ano ang pangalan mo? Liu Sanqian. Bakit ka sumali sa hukbo? Hindi kayang magbayad ng buwis ng pamilya ko. Kaya hinuli ako para maging kawal. Gusto mo bang mabuhay? Sino ba ang ayaw mabuhay? Kung gusto mong mabuhay, lumaban ka. Kapag lumaban ka, maaari kang mabuhay. Hindi tiyak na mabubuhay ka kahit lumaban ka. Ngunit kung hindi ka lalaban, tiyak na mamamatay ka sa susunod na labanan. Hubarin ang baluti. Lene. Kinto, tatayo ka talaga. Kung ayaw mong tumayo,
Tatayo ako ng isang Shichen. Sana ay may lakas ka pa pagkatapos nito. Meron pa. Huwag kang tumawa. Nakakatawa ka talaga. Ay, may sakit na nga, nakatayo pa rin. Binibining Jiang, pinarurusahan ng bagong pinuno ang buong kampo na tumayo sa gitna ng nyebe. Lu Chenzhao. Nasisiraan ka na ba ng bait, may mga sugatan at may sakit sa kanila? Alam ko. Ikaw. Alam mo na nga, pero pinarurusahan mo pa rin sila. Kung gusto mong magpakita ng kapangyarihan, huwag mong gamitin ang buhay ng mga tao. Haha. Tama ang sinabi ni Binibining Jiang. Ginoong Lu, masyadong malupit ang iyong batas militar. Kung sumalakay ang tribong Manzu ngayong gabi, maaari mo ba silang pigilan sa pagpatay dahil lamang may lagnat ang ating mga kawal? Ubo. Pinarurusahan ko silang tumayo upang matandaan nila ang utos militar. Kapag patay na ang tao, ano pang silbi ng utos militar? Kaya nga narito ka. Ay. Kung sino ang hindi na kaya, dalhin mo. Kung tunay na may sakit o nagkukunwari lang. Kung lumang sugat o nagtatamad-tamaran lang. Kailangan kong malaman ang lahat. May nangyari talaga kaya daw. Adaw. May nangyari talaga kay Wang Adaw. Sabi ko na nga ba, papatayin niya tayo sa pagsasanay. Huwag mo siyang hawakan, may alam ka ba sa panggagamot? Hindi siya kumain kagabi. Ibinigay sa akin ni Kuya Wang ang kalahati ng kanyang rasyong tinapay. Ano ang pangalan mo? Zhao Xiaoman. Ay. Bakit naging ganito? Puno ng dugo. Ay. Dalhin siya sa tolda ng pagamutan. Hindi ba't pinarurusahan mo silang tumayo kanina? Bakit ngayon ay lumambot bigla ang puso mo? Sinabi ko nang ang mga huli ay parurusahang tumayo. Ang hindi niya pagkaya ay dahil sa sakit at sugat. Hindi dahil sa pagsuway sa utos. Ano ang pagkakaiba niyon? Ang pagkakaiba ay ang aking batas militar. Ay hindi para saktan ang sarili nating mga tao. Makinig kayong mabuti. Simula sa araw na ito. Ito ang unang batas militar ng kampo ng mga sugatang kawal. Hindi ako nag-aalaga ng mga walang silbi. Ngunit hindi ko rin iwan ang sinumang nais pang mabuhay. Ay. Kung tunay na sugatan, gagamutin. Kung tunay na may sakit, lulunasan. Kung tunay na lumpo, bibigyan ng ibang tungkulin. Ngunit ang mga nagkukunwaring may sakit para takasan ang pagsasanay. Maganda ang iyong pananalita, ngunit nasaan ang rasyon? Nasaan ang mga gamot at baluti? Magkakaroon tayo. Saan manggagaling?
mula sa kamay ng kaaway. Lu Chenzhao. Ano ang ibig mong sabihin? Pagkatapos ng parusang pagtayo ngayong araw, magkakaroon ng pagbilang sa buong kampo. Ang mga marunong gumamit ng pana, mag-ulat. Ang mga marunong maghukay. At ang mga marunong mag-ayos ng baluti, magpalista rin. Ang mga pamilyar sa lupain ng kanyon ng Duanfeng, mag-ulat. Ang mga pilay ang paa ngunit matatag ang kamay, magpalista rin. Pilay na nga ang mga paa namin. Ano pa ang magagawa namin? Hindi hadlang ang pilay na paa sa paghila ng lubid. Anong lubid ang hihilahin? Lubid patibong para sa mga kabayo. Kunin mo ito. Interesante. Masusunod. Hindi nyo ba narinig? Pagkatapos ng laban, mag-ulat ng inyong kakayahan ayon sa kanyang sinabi. Qinlai. Kailan ka pa naging aso niya? Natatakot akong mamatay sa gutom. Marunong akong mag-ayos ng mga pana. Dati akong mangangaso. Marunong akong sumubaybay sa bakas ng mga hayop. Kaya kong magkumpuni ng baluti, ngunit walang bakal. Marunong akong gumawa ng mga patibong. Noong kabataan ko, nagbantay ako sa kanyon ng Duanfeng. Alam ko kung saan pinakamalakas ang hangin. Huwag mong masamain, ngunit kung mamamatay ka sa lamig. Lalong walang mag-aalaga sa mga taong ito. Maraming salamat. Pagkatapos silang parusahan, pumunta ka rin sa tolda ng paggamutan. CJ. Kahit pala ang general ay takot sa manggagamot. Takot na baka maagang mamatay kapag hindi nakinig sa manggagamot. Hahaha. Tama, ibaba mo. Ang baluti. Tagpian. Hoy, Pinunong Qin. Naniniwala ka ba talagang kaya niya tayong pamunuan para salakayin ang tribong Manzu? Kung kaya niya o hindi, hindi ko alam. Kung ganoon, bakit ka pa rin nakikinig sa kanya? Dahil may sinabi siyang makatao. Alin doon? Hindi niya iiwan ang mga taong nais pang mabuhay. Kung hindi pa tayo alis ngayon, talagang kakalag ka rin niya tayo para labanan ang tribong Manzu. Ngunit ayon sa batas ng hukbo, ang sinumang tumakas sa labanan ay pupugutan ng ulo. Nagsimula na ba ang labanan? Hindi pa naman nag-umpisa ang digmaan ngayon. 3 araw na lang ang natitirang rasyon. Kamatayan din ang naghihintay kung mananatili tayo rito. Saan kayo pupunta? Pinunong Qin, lalabas lang kami para umihi. Umihi, pero may dalang tuyong rasyon. General, maawa po kayo. Hindi po namin sinasadya, talaga po. Hindi po sa gusto naming tumakas. Natatakot lang po talaga kami. Doon sa harapan ng labanan. Hindi na po talaga namin kaya. Takot mamatay. Takot. Takot po kaming mamatay. Gusto naming mabuhay, General. Napakabuti. Ang pagkatakot ay patunay na nais niyo pang mabuhay. Bantayan muna sila. Iyan ang magiging pasya. Bukas, lilitisin sila sa harap ng buong kampo. Opo.
Gapusin sila. Opo, opo, opo. Ginoong Lu, ikaw mismo ang gumawa ng mga batas ng hukbo. Kung hindi mo sila parurusahan ng mabigat ngayon, sino pa ang susunod sa mga utos mo sa hinaharap? Tama. Itaas mo ang iyong ulo. Bakit ka tumakas? Napakabilis mong tumakbo kagabi. Ngunit ngayon ay napipi ka na. Natatakot ako. Natatakot sa alin? Ang mamatay. Hindi sa ayaw kong sumunod sa utos, natatakot lang talaga ako. Ang alam ko lang ay maghukay ng mga hukay. Hindi ko nga mahawakan ng maayos ang espada. Hindi talaga kayang tumakbo ng mabilis ng binti kong ito. General, sinabi mong hindi mo iiwan ang mga taong nais pang mabuhay. Ngunit hindi ko matanggap. Kasalanan ba ang matakot mamatay? Ha? Hindi kasalanan ang matakot mamatay. Ngunit ang iwanan ang iyong mga kasamahan upang iligtas ang sarili mong buhay ay isang kasalanan. Ilang araw na rasyon pa ang natitira sa kampo? 3 araw. Ang isang supot na ito, sapat para mabuhay ang ilang tao sa isang araw. Kahit papaano ay 5 tao. Kinuha niyo ang buhay ng 5 tao. Upang mabuhay pa ng kahit isang araw. General, nagkamali po ako. Nagkamali talaga ako. Hindi na ako tatakas, tatanggapin ko ang parusa. Dahil tinatanggap mo ang parusa. Ipatutupad ang parusa alinsunod sa batas militar. Ngayon, nakatingin sa iyo ang buong kampo. Hahaha. Tayo. 3 araw mula ngayon, papasok kayo sa pangkat ng mga kabayo. Bago marating ang kanyo ng Duanfeng. Kayo ang unang hihila ng lubid. Ang unang hihila ng lubid. Nasa mismong harap iyon ng mga kuko ng kabayo. Kapag nakarating sa kanyo ng Duanfeng, sinumang umatras kahit kalahating hakbang, ako mismo ang magpaparusa sa kanya. Kung gusto ninyong mabuhay, maaari. Ngunit hindi maaari kung sarili niyo lang ang ililigtas ninyo. Hihila ako. Hindi na ako tatakas. Marunong akong maghukay, hihila rin ako. Ay. Simula sa araw na ito, kakainin ko ang rasyon na kinakain nyo. May 3 araw na rasyon na lamang ang natitira sa pasong Heshiguan. Dadaan ang pangkat ng rasyon ng tribong Manzu sa kanyo ng Duanfeng pagkaraan ng 3 araw. Lu Chenzhou, ano ang gagawin mo sa kanyo ng Duanfeng? Siya sa atin ang lupain. Isa kang makasalanan na nagbabayad sala. Hindi mo maaaring pakilusin ang mga kawal ng walang pahintulot. May pinakilos ba ako? Sa loob ng 3 araw. Ayusin ang mga pana, kumpunihin ang mga baluti, maghukay ng mga patibong, kabisaduhin ang daan, at magsanay sa paghila ng lubid. Simula ngayon. Walang taong walang silbi sa pasong Heshiguan. General, sasama rin ako. Kaya kong pakawalan ang unang pana. Feng Bozi. Kabisado ko ang daan.
Kabisado ko ang mga bakas ng gulong. Wow! Sino ang may silbi? Magkita-kita tayo sa kanyo ng Duanfeng. Hehe. Pagkaraan ng 3 araw, babawiin natin ang rasyon. Sasama rin akong kumuha ng rasyon. Siya si Lu Chenzhao, ang anak ng general ng Zhenbei na si Lu Xiao. Anong general ng Zhenbei? Sinabi na sa utos ng emperador. Nakipagsabuatan sa kaaway at nagtaksil sa bayan ang pamilya Lu. Sa ngalan ng langit, ipinag-utos ng emperador. Ang general ng Zhenbei na si Lu Xiao ay nakipagsabuatan sa kaaway at nagpahamak sa bansa. Ang kanyang kasalanan ay hindi mapapatawad. Isinasaalang-alang na bata pa ang kanyang anak na si Lu Chenzhou. At ang pamilya Lu ay may nagawang serbisyo sa pagtatanggol sa hangganan noon. Pinapatawad siya sa parusang kamatayan. At ipinapatapon sa pasong Heshiguan sa hilagang hangganan. Pag-urong sa kasunduan ng kasal. Noong marangya pa ang pamilya Lu. Pag-urong sa kasunduan ng kasal. Araw-araw na nagpapadala ng mga regalo ang pamilya Xiao. Pag-urong sa kasunduan ng kasal. Kahit ngayon, marami pa rin silang ipinapadala. Ipinadala nila ang kasulatan ng pag-urong sa kasal. Sino ang may silbi sa pag-agaw ng rasyon? Pag-agaw ng rasyon. Magkita-kita tayo sa kanyo ng Duanfeng. Agawin ang rasyon. Napakabaho naman ito, nakakasulasok. Tingnan muna natin ang rasyon. Ito ba ang tinatawag nilang 3 araw na rasyon? Hindi tama ito. Kahit may amag, pwede pa rin kainin, di ba? Pero pagkatapos mong kainin, magtatay ka hanggang sa hindi mo na kayang tumayo. Kung ganoon, huwag na lang nating kainin. Tabi. Sira na rin ang supot na ito. May 2 supot dito na hindi pwedeng ilagay sa imbakan. Hindi ba nakasulat sa talaan na 3 araw pa? General. May natuklasan ba? Dito dating nakasalansan ang mga rasyon. Hindi ito inilipat nitong nakaraang 2 araw. May kumuha ng mga rasyon. At hindi kakaunti ang kinuha nila. Mabaho pa rin ang lugar na ito, Ginoong Lu. Mahalumigmig sa hangganan. Karaniwan ng amagin ang mga rasyon dito. Hindi pa ako nagtatanong. Dalhin dito ang tagapamahala ng rasyon. Pinunong Qin. Magsalita ka, saan napunta ang mga rasyon? Maawa kayo, Pinunong Qin, patawarin niyo ako. Talagang hindi ko alam. Humph. Ayaw mo pa ring magsalita. Hindi mo alam, ikaw ang namamahala sa bodega ng rasyon tapos hindi mo alam. Noong nakaraang buwan, kumuha ng rasyon ang mga mula sa lungsod sa hangganan. Sabi nila ay apurahan ang pangangailangan ng hukbo ni General Gu. May kasulatang inaprubahan ng tanggapan ng tagapangasiwa. Sumusunod lamang po ako sa utos. Tagapangasiwang Zhao. Bakit ka nakatingin sa akin? Ang lungsod sa hangganan ay isang mahalagang tanggulan sa Hilaga. Dapat unahin ang pangangailangan ng hukbo roon. May masama ba roon? Opo. Kung ganoon, ano ang kakainin ng mga nasa pasong Heshiguan? Bakit ka nababahala? Dapat ay 10 araw nang nakalipas dumating ang pangkat ng rasyon mula sa palasyo. Ngunit naharangan sila ng bagyo at nyebe sa daan. Wala rin akong magagawa roon. Humph, napakahusay na dahilan. Ginoong Lu, kung talagang nag-aalala ka sa mga rasyon, bakit hindi ka sumulat kay General Gu para humingi ng tulong? Magpakumbaba ka ng kaunti. Baka sakaling bigyan ka ng lungsod sa hangganan ng ilang karwahe ng lumang rasyon. Magmamakaawa na naman ba tayo sa lungsod sa hangganan? General, hindi mo kailangang magmakaawa. Sasamahan ko ang mga tauhan ko para agawin ito sa lungsod sa hangganan. Agawin sa lungsod sa hangganan.
Napakahusay, Lu Chenzhao. Ito ba ang mga kawal na sinasanay mo? Ang mangahas na agawin ang rasyon ng lungsod sa hangganan. Nais nyo bang maghimagsik? Ano naman ang pakialam mo rito, tagapangasiwa? Hindi natin maaaring agawan ang lungsod sa hangganan. Talaga bang magmamakaawa ka kay Gu Cheng'an? Sinabi kong hindi natin maaaring agawan ang lungsod sa hangganan. Ngunit hindi ibig sabihin luluhod ako para magmakaawa sa kanila. Kung ganoon, Ginoong Lu, sabihin mo kung saan manggagaling ang rasyon. Ha? Sino ang may pinakamaming rasyon sa paligid ng pasong Heshiguan? Ang tribong Manzu. Kahibangan, talaga bang nais mong agawan ang pangkat ng rasyon ng tribong Manzu? Gamit lang ang 300 sugatang kawal na ito. Hindi 300. Kundi ang mga maaari pang lumaban. Mga sirang artipisyal na binti, mga mapurol na talim. Mga may pingas na sandata. Pipili ka ng mga tao. Dapat tayong pumili ng daan para mabuhay. Wala nang rasyon dito. Ano pang silbi ng pagsasanay sa mga kawal? Nasaan ang pangkat ng rasyon mula sa palasyo? Kinuha na naman ng hayop na si Gu Cheng'an ang mga rasyon. Sabi ko na nga ba, hindi tayo dapat manatili sa pasong Heshiguan. Narinig niyo rin naman, mga kasama. Talagang kapos ang ating rasyon. Ngunit humingi na ako ng tulong sa lungsod sa hangganan. Manatili lamang kayo ng tahimik sa kampo. Baka sakaling may magbago pa. Magbibigay nga ba talaga ng rasyon ang lungsod sa hangganan? Ang pasong Heshiguan ay kuta pa rin ng dayong. Hindi hahayaan ni General Gu na mapabayaan tayo. Humph, kinuha lang niya ang rasyon natin noong nakaraang buwan. Apurahan ang pangangailangan ng hukbo sa lungsod sa hangganan. Ginagawa rin ito ni General Gu para sa mas malawak na kapakanan. Kalokohan. Ang kapakanang sinasabi niya ay ang mabusog ang sarili niya. Habang hinahayaang magutom hanggang sa mamatay ang pasong Heshiguan. Qinli, alalahanin mo ang iyong posisyon. Tama ang sinabi ni tagapangasiwang Zhao. Kailangan niya ng pasong Heshiguan na humingi ng tulong sa lungsod sa hangganan. Sa wakas ay natauhan din si Ginoong Lu. Kumuha ng tinta at pluma. Handa na ang tinta. Nasa kritikal na kalagayan ang rasyon ng pasong Heshiguan. General, gaano karami ang isusulat ko? 10 karwahe ng bigas, 2,000 palaso. 100 piraso ng baluti. Mula sa general ng pasong Heshiguan. Ipadala ito sa lungsod sa hangganan. Ginoong Lu, hindi yata tunog nagmamakaawa ang tono mo. Apura ang sitwasyon ng hukbo. Hindi ito pagpapalimos. Yenen, ipapadala ko ang aking tao para ihatid ito sa lungsod sa hangganan. Ipadala ito ngayong araw. Siyempre. Tipunin ang buong kampo. Masusunod. Talaga bang umaasa kang magbibigay ng rasyon si Gu Cheng'an? Hindi. Kung gayon, bakit mo pa isinulat yan? Para malaman niyang kapos tayo sa rasyon. Sinasadya mong ipakalat ang balitang ito. Na walang pagkain sa pasong Heshiguan. Malalaman din ito ng tribong Manzu sa lalong madaling panahon. Kaysa malaman nila ito mula sa iba. Mas mabuting ipaalam sa kanila ang gusto kong malaman nila. Ang sulat na yon ay isang pain. Magtipon ang buong kampo. Magtipon sa bakuran ng pagsasanay. Humanay ng maayos. Ang rasyon sa pasong Heshiguan ay tatagal na lamang ng 2.5 araw. Pagkatapos ng 2.5 araw, ano na ang kakainin natin? Lu Chenzhao, ikaw. Patapusin mo muna ako. Nailipat ang rasyon ng lungsod sa hangganan. At hindi pa dumarating ang pangkat ng rasyon mula sa palasyo. Maaari kayong magmura. Matakot o mag-isip na tumakas ngayon pa lang. Ngunit hindi kayo mabubusog ng pagmumura. At hindi rin magkakapagkain dahil sa takot. Kung tatakas kayo sa mayelong kapatagan, mas lalong walang pagkain doon. Kung kakainin natin ang mga bagay na ito, maaaring mapuno nito ang ating tiyan ngayon. Ngunit bukas, marami sa atin ang babagsak. Hindi pagkain yan, kundi laso nakikitil sa ating buhay. Kung gagamitin natin ang mga ito sa labanan,
Hindi natin mapupunit ang baluti ng tribong Manzu. At sarili lang natin ang mapapahamak. Kaya naman, iisa lamang ang ating landas. Ang agawan ang tribong Manzu. Nasisiraan ka na ba ng ulo sa lagay nating ito? May mga nakakabayong sundalo ring nagbabantay sa pangkat ng rasyon ng tribong Manzu. Wala man lang tayong sapat na kabayo, paano natin sila agawan? Ang pumunta roon ay pagpapatiwakal. Pumunta roon, pumunta roon. Pumunta roon, pumunta roon, pumunta roon. Sino ang nagsabi sa inyong kailangan nating harapin ng harapan ang mga nakakabayong sundalo para lang makakuha ng pagkain? Sabihin mo, ano ang anyo ng lupa sa kanyon ng Duanfeng? Ang kanyon ng Duanfeng ay isang makipot na daan sa pagitan ng dalawang bundok. Sa pinakamakipot na bahagi nito, 2 karwahe ng pagkain lamang ang kasya ng magkatabi. Sa hilagang pasukan, malakas ang hangin at malalim ang mga bangin ng nyebe. Sa timog na pasukan naman ay may dalisdis na puno ng mga naglalakihang bato. Hindi makakatakbo ng mabilis ang mga kabayo roon. Ano ang mangyayari kapag pumasok ang mga nakakabayong sundalo sa kanyon? Hindi sila makakasugod. Kung mahaharangan ang daan sa unahan. At masasaraduhan din ang likuran. Ang lugar na iyon ay magiging parang isang bitad. Kapag pumasok sila sa bitag na iyon, hindi na nila magagamit ang kanilang mga kabayo. Hindi natin sila lalabanan sa bilis ng takbo ng kabayo, kundi sa kaalaman sa anyo ng lupa. Hindi rin sa kung sino ang may mas magandang sandata, kundi sa kung sino ang unang makakapaglatad ng bitad. Hindi 300 tao ang isasabak natin sa panganib, kundi ang pagpili sa mga taong may kakayahan. Ilalagay natin ang bawat isa sa posisyon kung saan maaari silang mabuhay at makagapi ng kaaway. Paano naman ang mga hindi marunong humawak ng espada? Tulad ko, nakahukay ka na ba ng lupa? Nakahukay na. Nakahukay ka na ba ng nagyelong lupa? Nakahukay na. Kung gayon, mas may pakinabang ka kaysa kay Kinlay. General, hindi ko yata nagustuhan ang sinabi nyo. Sa paghuhukay ng mga patibong para sa mga kabayo. Hindi mo siya mapapantayan. Sige, talo ako pagdating sa paghuhukay. Ngunit sa malapitang labanan, hindi niya ako matatalo. Matatag pa ba ang iyong kamay? Kaya pa nitong humila ng busog. Kung gayon, hindi mo kailangang tumakbo. Mag-abang ka sa mataas na lugar at pakawalan ang unang palaso. Kaya ko. Ang tinatanong ko lang ay kung matatag ba ang iyong kamay. Matatag. 23 taon ka nang nasa hukbo. Nakakita ka na ba ng pangkat ng rasyon ng tribong Manzu? Nakakita na. Ikaw ang bahalang kumilala sa mga bakas ng bulong. Upang matantya ang bilang ng mga karwahe ng rasyon. CJ. Sina Liu Sanchuan at Wang Ado ang magdadala ng mga sisidlan ng palaso. Masusunod. Sanay ako sa gawain yan. Pumili ng mga kawal na handang mamatay. Masusunod. Naiintindihan ko. May tungkulin din ba ako? Ilista mo ang mga sugatang kawal. Tukuyin kung sino ang kayapang lumaban at sino ang hindi. Ibukod mo ang mga kayang magbuhat, magbantay at pumana. Isasama mo pati ang mga may sakit. Isasama ko sila. Upang hindi sila basta na lamang isabak sa mga mapanganib na posisyon. Mabuti. Lu Chenzhao. Lumabas ka ng pasong walang pahintulot upang salakayin ang pangkat ng rasyon ng tribong Manzu. Kapag nabigo ka, tuluyang mawawala ng rasyon ang pasong He Shiguan. At kung magalit ang buong puwersa ng tribong Manzu, kaya mo ba itong panagutan? Kung hindi tayo lalabas ngayon, mawawalan din tayo ng rasyon pagkalipas ng 2.5 araw. Maaari naman nating hintayin ang tulong na rasyon mula sa lungsod sa hangganan. Naniniwala ka ba? Naniniwala ka bang magpapadala ng rasyon si Gu Cheng'an? Mabuti, nais kong makita kung paano mo. Gagamitin ang mga sugatang kawal na ito upang agawan ang tribong Manzu. General, hahayaan mo ba talaga siyang maipadala ang balita? Kung may traidor sa kampo, kikilos sila ngayong gabi. Simula ngayong araw, hahatiin sa kalahati ang rasyon. Mababawasan din ang sa akin. Kapag nagtagumpay ang pagsalakay sa pangkat ng rasyon, makakakain ng busog ang buong kampo pagkalipas ng 3 araw. Ngunit kung mabigo, ako ang unang mamamatay sa labanan. Hindi ko kayo hahayaang sumabak sa panganib para sa akin. Pangungunahan ko lamang kayo upang agawin ang ating pagkakataong mabuhay. Iyan ang kanyon ng Duanfeng. Mukhang magandang lugar ito para maglibing ng tao. General, kailan tayo kikilos? Pagkalipas ng 3 araw. Darating na ba talaga ang pangkat ng rasyon ng tribong Manzu? Darating sila. Paano mo natiyak? Dahil naniniwala rin silang walang sinuman sa pasong He Shiguan ang mga ngahas na sumalakay. Kung gayon, ipakita natin sa kanila. Isa pa.
Kinli, naghuhukay ba kayo o kinakamot nyo lang ang lupa? Masyadong matigas dahil sa lamig. Ako na. Tabi. Aba. Mukhang hindi rin bilib sa iyo ang bagitong iyan. Ulitin mo nga ang sinabi mo. Gaano katagal na kayong naghuhukay? Masyadong mababaw. General, bigyan niyo pa ako ng kalahating araw. Tiyak na mapapalalim ko ito. Hindi ko kayo pinapahukay ng mga patibong para sa kabayo ngayon. Gusto ko lang malaman niyo kung gaano katigas ang lupang nanigas sa lamig. Dito sa kanyo ng Duanfeng, mas matindi ang lamig at mas matigas ang lupa. Huli na ang lahat kung sa oras na ng bakbakan kayo maghuhukay. Kung gayon, ano ang gagawin natin? Sunugin muna. Sunugin. Magagamit ang lahat ng ito. Gamitan ng apoy para lumambot ang ibabaw bago tibagin. Paikutan niyo ng maigi. Huwag ikalat kung saan-saan ang mga nahukay na yelo at lupa. Kailangang itakip itong muli sa hukay para sa pagbabalatayo. Magtusok ng mga sirang sibat sa ilalim ng hukay. Dapat nakaturo pa itaas ang mga dulo ng sibat. Takpan ng manipis na kahoy at lagyan ng yelo sa ibabaw. Mga sirang sibat. Kulang na nga ang mga sibat natin. Ha? Kahit mga sirang sibat, kaya pa ring magpabagsak ng mga kabayong pandigma. Maerhe. Simula ngayong araw, magsama ka ng 20 tauhan para magsanay sa paghuhukay, pagbabalatayo, at pag-atras. Ako ang mamumuno sa kanila. Hindi mo na kailangang makipagbakbakan ng malapitan. Malaking ambag na kung ang mga hukay mo ay makakapagpabagsak ng mga kabayong pandigma. Masusunod. Tingnan mo nga ang itsura mo. Naghuhukay lang, akala mo kung sinong mataas na opisyal na kung umasta. Sabi ng general, ang mga hukay ko ay kayang magpabagsak ng mga kabayong pandigma. Lanan. Pagdating sa paghuhukay, wala kang binatbat sa akin. Hahaha. Dahan-dahan lang, Kuya Wang. Talagang magkadikit na kayong dalawa, ah. Ubra kaya ito sa gitna ng digmaan. Umubo lang si Kuya Wang. Kung hindi, tiyak na tatama yon. Walang problema sa kamay ko. Gaano mo katagal kayang pigilin ang iyong hininga? Ano? Dugo ito. Lene. Tama na. Itaas ang busog. Hindi mo kailangang magpaulan ng mga pana. Ang unang pana lang ang pakakawalan mo. Ang unang pana. Sa isang pananambang, ang unang pana ang pinakamahalaga. Patamaan ang mata ng kabayo o ang watawat ng pinuno. Patamaan ang mga supot ng langis. Umatras agad pagkatapos pumana. Huwag magpapakitang gilas. Ang unang pana lang ang ititira ko. Tama. Paano kung tumama? Isang alay para sa tagumpay. Kuya Wang, kumalma ka lang. Ah. May ibubuga rin pala itong si Bingzu. Huwag mo akong tawaging sakitin. Si Kuya Wang ay isang mahusay na mamamana. Nasaan na ang pangkat mo para sa pananambang? Nakapili na ako ng 23. 20 lang ang kailangan ko. Ang 23 ito ay may tapang na sumugod. Ang pagiging matapang sa pagsugod ay hindi garantiya na mabubuhay ka. Anong ibig mong sabihin? Dalhin sila rito. Dalhin sila rito. Humanay kayo. Ang mga taong ito ang sasama sa akin para mangagaw ng rasyon. Sinisiguro kong walang urong. Pangalan. Sulauhu. Bakit ka napunta sa kampo ng mga sugatang kawal? Iyan nakasakit ako ng isang mataas na opisyal. Bakit mo ginawa yon? Inagaw niya ang babae ko. Hahaha. Hindi ito masyadong marangal. Ngunit mabangis siyang makipaglaban.
Pangalan. Lusan daw. Bakit ka napunta sa kampo? Naipatalo sa sugal ang rasyon ng hukbo. Nagnakaw ng kabayo ng kampo. Ngunit marunong siyang mga bayo. Ano ang kakayahan mo? Marunong gumamit ng maikling sibat. Sumuway ka na ba sa utos? Isang beses. General, sa digmaan, ang mahalaga ay ang talim. Hindi ang talaan ng pamilya. Sa digmaan, ang mahalaga ay ang mga tao. Ang 5 ito ay hindi kasama sa pangkat ng pananambang. Bakit? General, hindi ako takot mamatay. Hindi ka sumusunod sa utos. Ay. Lusan daw. Nasisilaw ka sa salapi. Madali kang magkagulo kapag nakakita ng karwahe ng rasyon. Ako. Malubha ang sugat sa mata mo. Hindi ka makakakita ng malinaw sa labanan sa gabi. Kaya kong lumaban. Kahit na makasakit ka ng sarili nating mga tauhan. Ang kailangan sa pangkat ng pananambang ay mabilis na pagpasok at mabilis na pag-atras. Hindi ang pagiging mabangis. Kapag sumobra ang bangis, hahabulin niyo ang kaaway. At ang paghabol ay nangangahulugan ng kamatayan. Kayo namang dalawa ang papalit sa pangkat ng pananambang. Matatanda na sila. Ngunit sumusunod sila sa utos. May lakas loob kayong sumugod. Ngunit medyo mabagal na ang inyong mga binti. Hindi pa naman mapurol ang aming mga espada. Ang tungkol sa pagsunod sa utos. Iyan ang pinakamahusay kong ginagawa noong kabataan ko. CJ. 3 bagay lamang ang sasanay ng pangkat ng pananambang ngayon. Makinig kayong mabuti. Una, makinig sa 7. Pangalawa, harangan ang mga kabayo. Pangatlo, umatras agad kapag narinig ang hudyat ng pag-atras. Kahit nasa harap niyo mismo ang general ng kaaway. Umatras pa rin. Kahit isang taga na lang ay mapapatay niyo na siya. Umatras pa rin. Napakasakit naman yon sa kalooban. Ang sakit sa kalooban ay nagpapanatili sa iyong buhay. Ngunit ang kasakiman sa karangalan ay papatay sa iyo. Naiintindihan namin. Sundin ang utos. Hinaan ang apoy, huwag sunugin ang payong. Nasusunog na ang ibaba. Narito ang tubig. Ang mga kayang magbantay sa gabi, tumayo sa kaliwa. Ah! Ulitin natin. Bumalik sa simula. Bilis sa pag-atras, sumunod agad. Patay ka na. Patay ka na, patay ka na. Ulitin natin, sige, iwagayway ang espada. Hiya, hiya. Wala ng oras. Tagapangasiwa, tila nag-iba nga ang kampo ng mga sugatang kawal. Pasensya na sa aking kadaldalan. Umalis muna kayong lahat. Hindi na tayo makakapaghintay pa. Ipaalam muna sa kanila na maubusan na ng rasyon ang pasong Heshiguan. Sa kanyon ng Duanfeng pagkaraan ng 3 araw. Nasanay na ang kampo ng mga sugatang kawal. Ang mga sugatang kawal na ito, hindi maaaring maging tunay niyang mga kawal. Tamang-tama ang dating ko. Gusto mong agawin ang rasyon? Tingnan natin kung mabubuhay ka pa para magawa yan. General. Lanan. Matagal kang nanood ngayong araw. Isang pilay at matandang kawal lamang ako, General. Hindi ka ganoon. Mas tapat ang iyong kamay kaysa sa iyong paa. Ang isang ordinaryong kawal ay hindi titingin sa aking mga hudyat ng kamay kapag nagpapakalat ako ng mga tauhan. Kilala mo ang mga hudyat ng kamay sa pagpapakalat ng hukbong Zenbei.
Malabo na ang mga mata ng matandang ito, nagkamali lang po ako ng tingin. Mabuti. Aagawin natin ang rasyon sa loob ng 3 araw. Bantayan mo ang mga lubid sa timog na pasukan. Pilay ang aking paa, General. Ngunit matatag ang iyong kamay. Kung ayaw mong pag-usapan ang iyong nakaraan, hindi ko na itatanong. Ngunit huwag kang inom ng alak kapag nasa labanan na. Magkaiba ang batang general at ang matandang general. Aalis na po ako. Sino ang walang silbi? Magkita na lang tayo sa labanan. Binibining Jiang. Ang sugat na ito noon ay muntik nang umabot sa buto. Itala mo ako bilang malubhang sugatan. Para hindi ko na kailangang lumabas ng pasong ito, hindi ba? Ang lumang sugat ay lumang sugat. Gumalaw pa ang iyong mga litid. Kaya pa ng kamay mo na humawak ng espada. Gusto mo lang magtamad-tamaran. Nagkamali ka ng nilapitan. Natatakot lang naman akong maging pabigat. Takot ka bang maging pabigat? O takot kang maputulan ng paa sa kapapatakbo? Huwag mo akong kutyain, Kinley. Si Zhou Laoba ay may lumang sugat ng taga sa kaliwang balikat. Maaari siyang gumamit ng maikling espada. Maaari niyang bantayan ang likurang daan. Hindi niya kayang bumuhat ng kalasag ng matagal. Konsiderasyon pa rin ito para sa akin. Kung pagbubuhatin mo ako ng kalasag ng 4 na oras. Walang babaguhin, walang babaguhin. Hahaha. Zhao Xiaoman. Sinabi mo kahapon na hindi ka makakita ng malinaw sa gabi. Opo. Ilang tuldok ang nasa itaas? 3 po. Paano naman ito? 5 po. Kung ganoon, ano ang hindi mo makita ng malinaw? Hindi ko po makita ng malinaw ang malalayo. Pero malinaw naman po kapag malapit. Hindi siya angkop sa pagbabantay sa gabi o pagtanaw sa malayo. Maaari siyang mag-ayos ng mga balahibo ng palaso. Maaari rin siyang magbukod ng mga halamang gamot. Kaya ko rin pong mag-uri ng mga gamot. Mabuti naman kung ganoon dahil maliksi ang iyong mga kamay at matalas ang paningin mo sa malapit. Huwag mo lang paghaluin ang halamang zisiyangkao at baging ng mateng. Kaya ko po matuto. Kapag hindi ka natuto, papaluin ko ang iyong palad. Talaga bang nagtitiwala kang ipaubaya sa kanya ang pag-uri? Mas tumpak siyang mag-uri kaysa sayo. Marunong akong tumingin ng tao. Para sayo, lahat ng tao ay mukhang kayang sumugod sa labanan. At pagkatapos sumugod, mamamatay lang. General, hindi po talaga kaaya-ayang pakinggan ang mga sinasabi niyo. Ang mga kaaya-ayang salita ay hindi makapagliligtas ng buhay. Dengyay. Binibining Jiang, naguluhan lang po ako kahapon. Ayos na po talaga ako ngayon. Kaya ko nang maghukay at magbuhat ng mga bato. Hubarin mo ang iyong panlabas na kasuotan. Titignan ko itong muli. Kailangan pa po bang tingnan ulit? Ayos na po talaga ako. Hehe. Sinabi mo pa kahapon na masakit ang pakiramdam mo. Tapos ngayon ay wala ka nang nararamdaman kahit kaunti. Kailangan ko itong tiyaking muli. Upang malaman kung paano ka gumaling ng ganoon kabilis. Binibining Jiang, napakaraming tao rito. Huwag na lang po kaya. Huwag ka nang magpatumpik-tumpik pa. Sumunod ka na lang ng maayos kapag pinapatingnan ka. Sandali lang. Masakit. Hindi masakit. Kung hindi masakit, bakit ka umiilad? Makati. Makati rin ang talim ng espada ko. Gusto mo bang kamutin ko para sayo? Marunong kang mag-alaga ng kalapati. Mag-alaga ng kalapati. Hindi, isa lamang akong kawal. Bakit naman ako mag-aalaga ng kalapati? Ang ganitong marka.
ay naiwan dahil sa matagal na pagtatali ng maliit na kawayang tubo sa katawan. Halos kasukat ito ng kawayang tubo na ginagamit para sa mga kalapating tagahatid balita sa hukbo. Kanino ka nagpapadala ng balita? Wala, talaga pong wala. Nagkakamali po kayo, binibining Jiang. Lumaki ako sa tanggapan ng mga maharlikang gagamot mula pagkabata. Mga sugat mula sa espada, lubid, sakal, at mga lihim na pasa. Mas marami pa akong nakita kaysa sa mga kasinungalingang sinabi mo. Magsalita ka. Hindi ako nagpadala ng balita. Gawa lang iyan ng pagkakatali ng aking sinturon. Bitiwan mo siya. General, may kahina-hinala sa taong ito. Alam ko. Nakita mo ba? Hindi. Kung ganoon, paano mo nalaman? Masyadong nagmamadali si tagapangasiwang Zhao. Kahapon, nang ihayag ko ang tungkol sa rasyon. At ang liham na humihingi ng saklolo. Pati na ang tungkol sa kanyo ng Duanfeng. Kung walang itinatago si Zhao Heng, dapat ay nagmadali siyang pigilan ito. Ngunit hindi niya ginawa. Nanood lamang siya at umatras. Saka bumalik sa tanggapan ng tagapangasiwa. Kung ganoon, ano pang hinihintay natin? Hulihin na natin agad si Zhao Heng. Madali siyang hulihin. Ngunit ano ang susunod pagkatapos? Naipadala na ang liham. Hindi rin aminin ni Zhao Heng kung sino ang nasa likod niya at kung kanino ipinadala ang liham. Hindi rin natin alam kung ilan pa sila sa loob ng kampo. Maaari kang hindi magsalita. Ngunit simula ngayon, pumunta ka roon at maghukay ng hukay. Magtatalaga ako ng 2 tao para bantayan ka. Kung talagang wala kang kasalanan. At mabuhay ka pagkatapos ng pagsalakay para sa rasyon sa loob ng 3 araw. Ibabalik ko ang rasyon mo para sa 3 araw. Talaga. Ngunit kung magpapadala ka pa ng kahit isang salita sa labas, papanoorin kitang ilibing ang sarili mo sa hukay na ikaw mismo ang naghukay. Hindi mo ba siya tatanungin? PC lamang siya. Kapag hindi naputol ang PC, doon lamang kakagat ang isda. Narinig mo ba, mabuti pang maging PC ka nga lang. Kaya naman pala matagal mo nang alam na may espiya sa loob ng toldang gagamutan. Hindi ako sigurado. Kaya ba ipinasuri mo sa akin ang mga sugat ay upang mahanap ang espiya? Kaya pala pinagtrabaho mo ako ng buong magdamag. Isinali mo na ako sa plano mo mula pa sa simula. Lu Chenzhao. Akala mo ba ang lahat ng tao ay dapat lamang maging piyesa sa iyong ahedres? Ang mga sugatang kawal, si Qinli, ako. At maging si Wang Adaw. Lahat sila ay kinalkula mo ng walang kamalian. Kung hindi ko gagawin yon, mas marami ang mamamatay. Ngunit sana man lang ay sinabihan mo ako. Kung sinabi ko sa iyo, hindi magiging likas ang kilos mo habang sinusuri ang mga sugat. Hindi natatakot si Denggi kay Qinli o sa akin. Dahil alam niyang ang tinitingnan namin ay ang espada, ang mga binti at ang mga mata. Ngunit hindi niya inaasahang marunong kang manggamot. Lu Chenzhou, ang isang taong tulad mo, sa huli ay mapapahamak din dahil sa sarili mong mga pakana. Kabilang na ako sa mga kalkulasyong iyon. Kung matatalo tayo sa kanyo ng Duanfeng, ako ang unang mamamatay sa unahan. Ibalik mo sa akin kapag natapos mo ng basahin. Maraming salamat. Huwag ka munang magpasalamat. Kung bumuka muli ang sugat sa iyong tadyang, papainumin kita ng pinakamapait na gamot. Hahaha. Wala akong narinig. Ang 3 taong iyon. Inimbestigahan na rin ang mga tao sa tanggapan ng tagapangasiwa.
Hindi na nakakagulat. Kung gayon, ano ang gagawin natin ngayong gabi? Hayaan silang magpatuloy sa pagpapakalat. Ipapakalat pa rin. Ipakalat ang maling impormasyon. Ilabas ang balita ngayong gabi na ang plano sa pag-agaw ng rasyon ay inilipat sa lambak ng Donggu. Ngunit sa kanyo ng Duanfeng talaga tayo pupunta. Hindi, kailangan ding baguhin ang totoong lugar ng pananambang. General, saan ba talaga natin balak sumalakay? Hayaan muna nating isipin ng espiya na may silbi siya. General, ganyan din ba kayo makipaglaban sa mga tao sa kabisera noon? Mas mahirap harapin ang mga tao sa kabisera kaysa sa tribong Manzu. Kung gayon, mas mabuti pa ang mga Manzu. Dahil kapag iwinasiwas mo ang espada, kahit paano ay may dugong dadaloy. Nabalitaan mo ba? Nagbago ng isip ang general. Hindi na tayo pupunta sa kanyo ng Duanfeng. Bakit? Masyado raw mapanganib sa kanyo ng Duanfeng. Baka raw nakahanda ang tribong Manzu doon. Ililipat daw sa lambak ng Donggu. Hindi ba't mas malayo ang lambak ng Donggu? Hinaan mo ang boses mo. Huwag mong hayaang marinig ng tanggapan ng tagapangasiwa. Lambak ng Donggu, lambak ng Donggu. Lambak ng Donggu. Bakit ka nagpapatumpik-tumpik, bilisan mo? Opo, opo. Masakit ang tiyan ko. Pupunta lang ako sa palikuran. General. May espiya sa kampo. Saan ito lumipad? Sa Hilaga. Pupuntahan ko si Denggi para patayin. Huwag kang magmadali. Hindi pa ba dapat magmadali? Naipadala na ng espiya ang mensahe. Ngayon, oras na para hayaan ang tribong Manzu na pumili ng lugar ng labanan para sa atin. General, hindi ko pa rin po maintindihan. Ano ang hindi mo maintindihan? Qinlai. Bisto na ang espiya. Bakit hindi pa natin siya hulihin? Ano naman ang mapapala natin kung huhulihin natin si Denggi? Bugbugin natin siya hanggang sa magsalita siya. Sa tingin mo ba lahat ng tao ay takot sa bugbog? Kung isa siyang tapat na kawal na handang mamatay. Kahit kagatin niya ang sarili niyang dila ay hindi siya magsasalita. Ngunit hindi rin naman natin siya pwedeng pabayaan na lang. Hindi ganoong uri ng tao si Denggi. Na handang magsakripisyo para lang maputol ang bakas. Paano mo nasabi yan? Kung talagang sanay siyang espiya. Nang matuklasan ang kanyang mga bakas. Hindi siya matataranta ng ganoon. At lalong hindi dahil sa 3 araw na rasyon. Ay halatang makakahinga ng maluwag. Nasuhulan lang siya. Magagamit pa ba natin ang taong nasuhulan? Gusto mo siyang magpatuloy sa pagpapakalat ng maling balita. Hindi sa hahayaan natin siyang magpakalat nito. Kundi ipaparamdam natin sa kanya na nakuha niya ang totoong balita. Kayong mga mapagkalkula, napakarumi ng inyong mga puso. Saan makakarating ang kalapating hiyo kung lilipad ito patungong Hilaga? Kung ordinaryong kalapati lang, hindi nito makakayang lampasan ang manyebeng bundok. Ngunit kung ito ay ang may abong balahibo na inalagaan ng tribong Manzu, kaya nito. Makakarating ito sa himpilan sa labas ng dalisdis ng Huilang. May himpilan ang tribong Manzu sa dalisdis ng Huilang. Dati ay mayroon. Dati, si Hancheng. Gaano ba talaga karami ang alam mo? Ang matandang kawal na ito ay nabuhay lang ng mas matagal. Kaya may alam lang na ilang 500. Kung maipapadala ang sulat ni Denggi sa dalisdis ng Huilang, gaano kabilis makakarating ang tugon? Isang gabi. Isang gabi. Kung ganoon, bago sumapit ang dapit hapon bukas, kikilos na ang hukbong Hilaga.
Kung gayon, maghanda tayo ng depensa ng maaga. At hintayin ang kanilang pagdating. Hindi. General naman. Pwede mo bang sabihin ng isahan? Bukas, magpapatuloy ang ating pagsasanay gaya ng dati. Pagsasanay. Para kanino sa mga multo? Ano ang gusto mong makita ni Dengi? Makita na inihahanda natin ang mga lubid na pangpatid ng kabayo, langis na pampaninas at mga mamamana patungo sa lambak ng Donggu. Upang isipin ni Dengi na doon talaga tayo lalaban sa lambak ng Donggu. Hindi pa sapat iyon. Maghanda rin sa kanyo ng Duanfeng. Ngunit huwag na huwag itong ipakikita kay Dengi. Maghahanda sa magkabilang panig. Kulang na nga ang ating mga tao. Kaya naman, palabas lamang ang sa lambak ng Donggu. Ang totoong patibong ay nasa bunganga ng kanyon ng Duanfeng. Malayo ang daan patungong lambak ng Donggu. Kung maniniwala ang tribong Manzu, magpapadala lamang sila ng mga tambang na kawal doon. Hindi dadaan ang mga karwahe ng rasyon sa lambak ng Donggu. Mabigat ang mga karwahe at mabagal ang mga kabayo. Mas mapanganib kung dadaan pa sila sa malalayong ruta. Magpatuloy ka. Kung ako ang batang general ng tribong Manzu, dalawang bagay ang gagawin ko pagkatanggap ng balita. Harangan ang kanyon. Una, magpadala ng isang pangkat upang mag-abang sa lambak ng Donggu. Harangan ang kanyon. At hintayin kang kusang pumasok sa bitad. Mas mahalaga ang ikalawang hakbang. Ikalawa, hayaang dumaan pa rin ang pangkat nilayang sa kanyon ng Duanfeng. Ngunit tatawid sila ng mas maaga ng kalahating araw. Upang maiwasan ang oras na una mong kinalkula. Kung ganoon, mag-abang na tayo ng maaga sa kanyon ng Duanfeng. Kung mag-aabang ng napakaaga, hindi tayo makakapagtago sa gitna ng unos ng nyebe, giginawin ang lahat. At magugulat din ang mga kabayo. Kaya naman, sa pinakamakipot na bahagi sa timog na pasukan, doon lang tayo magbabantay sa mabatong dalisdis ng timog na pasukan. Kung maagang tatawid ang pangkat nilayang sa kanyon, may sasalubong sa kanila sa hilagang pasukan. Hindi sila mangangahas na huminto sa loob ng kanyon. Tiyak na mag-aayos sila ng hanay sa mabatong dalisdis ng timog na pasukan. Ibig sabihin, hindi natin sila sasalakayin sa loob ng kanyon, kundi sa sandaling makahinga sila ng maluwag. Isang henyo. Sa labanan, ito ay isang napakahusay na taktika. Bukas ng umaga, dapat magmukhang totoo ang paghahanda sa lambak ng Donggu. Ipakita kay Dengi na naghahakot ng mga troso si Maer at ang kanyang mga tao. Ipakita kay Zhao Heng na pumipili si Qinlai ng mga tao para maghasa ng mga espada. Iparinig sa mga tao ng tanggapan ng tagapangasiwa na magsasagawa ako ng tambang sa lambak ng Donggu. Kung ganoon, sino ang maghahanda sa timog na pasukan ng kanyon ng Duanfeng? Ikaw. Pilay siya. Kaya walang magbabantay sa kanya. Ilang tao ang kailangan mo? 5. Kulang. Kapag marami ang tao, madaling maiwan ang bakas. Duanfeng. Sa timog na pasukan ng kanyon ng Duanfeng, 3 bagay lang ang kailangan mong gawin. Ang daan sa timog na pasukan. Maghanap ng mapagtatalian ng lubid. Maghanap ng mapagtataguan ng mga mamamana. At sa daan sa timog na pasukan, maghanap ng daan para sa pag-atras. Daan para mabuhay at umatras. Ganyan din ang gustong sabihin ng matandang general noon, Dienen. Lu Chenzhao. Ako na ang pupunta. Tiyak na kilala niya ang iyong ama. Alam ko. Bakit hindi mo siya tanungin? Magsasalita siya kung kailan niya gusto. Paano kung hindi siya magsalita kailanman? Ibig sabihin yon, hindi pa sapat ang tiwala niya sa akin. Ay. Napakalayo ng lambak ng Donggu.
Malamig na bangkay na ang mga sugatang kawal pagbalik dito. Lu Chenzhao. Takot ka nga na may magbunyag ng lihim sa kanyon ng Duanfeng. General, ipapadala pa ba natin ang mensahe? Ipadala. Ngunit na ipadala na natin ito kagabi. Ipadala ninyong muli. Sabihin mo sa kanila. Nadadaan si Lu Chenzhao sa lambak ng Donggu. Isang panlilinlang lamang ang kanyon ng Duanfeng. Hindi maaari. Hindi natin siya maaaring hayaang mabuhay at mabawi ang rasyon. Aray. Masyadong halatang nagpapanggap ka. Aray, binibining Jiang. Talagang masakit ito. Malakas ang hangin sa lambak ng Donggu. Kapag nagsimula na ang labanan bukas, baka hindi ka na makabalik dahil sa baywang mo. Opo, opo. General, alam mo rin ba ang daang iyon? Hindi ko alam. Kung ganoon, bakit mo hinayaang si Han Cheng ang mamuno sa kanila? Kung nais niya akong ipahamak, hindi na niya kailangang maghintay hanggang ngayon. Sa bagay. Ngunit ang binti niya, ang taong may pilay ang higit na nakakaalam kung aling daan ang mahirap lakaran. Han Cheng, dati ka ba talagang ordinaryong kawal lamang? May 3 lugar sa timog na pasukan kung saan maaaring magtago ang mga mamamana. 2 lugar naman ang maaaring paglagyan ng mga lubid. Sa likod ng mabatong dalisdis may isang kanal ng niebe. Maaari itong pagtaguan ng 20 tao. Ngunit hindi sila maaaring manatili roon ng matagal. Mamatay sila sa lamig kapag sumapit ang gabi. Kapag dumaan ang mga karwahe ng rasyon. Saan ang pinakamabagal na bahagi? Dito, lulubog sa niebe ang mga gulong. Kailangan nilang bumaba sa kabayo upang magtulak. Dito tayo kikilos. Paano naman ang daan para umatras? Maaari tayong umatras sa maliit na kanal sa timog silangan. Huwag dadaan sa kanluran. Ngunit mga tao lamang ang makakadaan doon. Hindi makakadaan ang mga karwahe. Paano na ang mga karwahe ng rasyon? Hindi natin alisin ang mga karwahe. Kung ganoon, ano ang agawin natin? Ang rasyon. Buksan ang mga sako at pasanin. Sunugin ang hindi kayang dalhin. Susunugin ang rasyon. Nang agaw tayo ng rasyon upang mabuhay. Hindi dahil sa kasakiman. Kung magiging sakim tayo, babagal ang takbo ng mga karwahe. Kapag naabutan tayo ng mga mangangabayo ng tribong Manzu, lahat tayo ay mamamatay. CJ, masusunod ang gusto mo. General, may apoy sa 2 panig. Talagang kumagat sila sa pain. May liwanag ng apoy sa 2 panig. Ibig sabihin, may kaaway sa magkabilang panig. Kakaunti lang ang mga tao mo. Gusto mo ba talagang pumunta sa kanyon ng Duanfeng? Dahil na may kaaway sa magkabilang panig. Kaya may pagkakataon sa timog na pasukan ng kanyon ng Duanfeng. Naisip mo na ba? Paano kung mas matalino ang tribong Manzu kaysa sa iniisip mo? Naisip ko na. Kung ganoon, bakit pupunta ka pa rin? Kaya nga ako pupunta. Huwag kayong mag-alala, binibining Jiang. Hindi mamamatay ang general. Mauuna akong mamatay sa kanya. Manahimik ka, walang nagtatanong sa'yo. Ihatid ang utos. Nandito. Maerhe, pamunuan mo ang pangkat ng mga kawal manggagawa. Umalis bago ang 2 pagbabantay para maghanda ng mga patibong. Wang Ado, Liu Sanjin. Sumama kayo sa pangkat ng mga mamamana. Qinli, pamunuan mo ang pangkat ng pangharang. Umalis sa kampo sa 2 pagbabantay. Si Han Cheng ang gagabay sa daan. Bawal magsindi ng apoy ang buong pangkat. Huwag magsalita ng malakas. Bawal humabol ng walang pahintulot. Masusunod. Kung sakaling mamatay ako sa labanan. Qinli, ibalik mo ang mga tauhan sa pasong Heshiguan. Tandaan mo, huwag na huwag kayong lilingon para sa akin. Hindi ko gustong marinig ang mga salitang iyan. Ito ay utos ng hukbo. Masusunod. Huwag kang magkamali kung mamatay ka sa labas. Abala pa sa akin ang pagkuha sa bangkay mo. Salamat. Lu Chenzhao. Lanan. Sinabi mo na hindi mo iiwan ang sinumang nais pang mabuhay. Naaalala ko. Kaya kabilang ka rin doon. Natatakot ka ba? Natatakot. Duwag. Pinunong Qin, hindi ka ba natatakot? Natatakot din. Pero sinabi ng general. Hindi nakakahiya ang matakot sa kamatayan. Ang magpatuloy kahit natatakot. Iyon ang tunay na kawal. Lalabas na. Sa pasong bantay. Yumuko kayo.
Huwag ka nang manginig. Guguho na ang nyebe sa panginginig mo. Hindi ka ba nanginginig? Sa loob ko ako nanginginig. Huwag mong hawakan ang kwerdas ng pana. Manahimik kayong lahat. Makinig kayo sa hilaga. Gaano pa katagal? Malapit na. Narinig mo ba? Hindi tunog ng tapak ng kabayo ang pinakikinggan ko, kundi ang gulong ng mga karwahe. Naiintindihan ko. Protektahan ang mga karwahe ng rasyon. General, hindi tama ang bilang ng mga tao. Nagdagdag sila ng mga bantay matapos matanggap ang sulat. Lalaban pa ba tayo? Lalaban. May mga bakas. May kaaway. Sa pool. Patuloy na maghintay. Sumakay sa kabayo at suriin ang daan. Magpalipad ng mga pana mula sa magkabilang panig. Huwag gumalaw. Ako. Dahan-dahang suriin. Huwag mong iangat. May bagay dito. Bitaw. Tanging ang unang pana lamang. Manatiling matatag. Ilawan ang unahan. Apoy. Apulahin ang apoy. Pangpatid kabayo. Hilahin. Pangkat ng mananambang. Sulong. Huwag magkagulo. Manatili sa pormasyon. Tigil. Huwag nang humabol. Maerhe, harangan ang kanilang pag-atras. Masusunod. Sumunod kayo sa akin. Ipitin ang gulong. Itaas pa. Maerhe, huwag mong bitawan. Ano pang tinutunganga mo? Hoy! Sige pa, buhat. Nabarahan na. Wang, atras na. Paalam. Hindi na maaaring pumana. Sinabi ng general na ang unang pana lamang ang maaari mong bitawan. Para lang yon kapag walang pagkakataon. Nanginginig na ang kamay mo. Sinasabi mo yan, pero kahit ako na may dala ng lalagyan ng pana ay nakikita ang panginginig ng kamay mo. Hindi ka maaaring pumana ngayon. Lapastangang bata ka. Kahit murahin mo pa ako, kailangan na nating umatras. Sumandal sa bato. Tama ang ginawa mo. Iwanan ang mga unang karwahe, bumuo ng pormasyon. Marunong lumaban ang taong ito. May ipit na si Kinlay. Humanda sa pag-atras.
Hindi ako namatay sa pagkakataong ito. Nakakapanlu mo. Ang mahalaga ay buhay tayo. Gapiin ang kanilang pinuno. General, General. Ah. General. Kamukhang kamukha. Kamukhang kamukha talaga. Hi. Ah. General. Si Kinlay. Ang espadang iyon. Ah. Iwanan ang rasyon. Magsilayas kayo. Ah. Ipitin sila. Umatras kayo. Dumiretso sa mga rasyon. Huwag nang mag-aksaya ng oras sa mga karwahe, huwag kumuha ng mga walang kwentang bagay. Papalapit na ang mga kabalyerya. Punuin at umalis na. Gusto mo bang mamatay? Kalahati lang ang kukunin ko. Hangal. Kaya mo bang maglakad? Sayang naman. Bumalik kayo at sabihin sa mga kasamahan nyo. Sabihin ang ano. May nagbabantay na sa pasong Heshiguan. Alis na.